Gandang umaga po sa atin lahat. Maaari po ba tayo magsasayo lahat? At pumalakpak sa ating Diyos na buhay. Pumalakpak nga po ang pinapaya ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! Ang
ay tapat kailanman sa ating buhay. Sa Panginoon Jesus, ako titiwala sa biyaya ng Ama. Buhay ko ay iibigin sa pinupagkalamay. Doon siya mamay.
At hindi kami pinagkukulang, Panginoon, sa aming araw-araw na ginagawa, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat po sa mga kabutihan ng inyong ginawa, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Dahil na walang sawa kayong sumubaybay para sa aming lahat, Panginoon. Lord, ikaw lamang po ang aming itataas ngayong araw na ito, Panginoon. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na mapuri pasasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Manatili po tayo ng Sabay-sabay po natin basahin ang buhay at banal na salita ng Diyos mula sa Efeso, Kabanata 4, talatang 1 hanggang 4. Ako po muna magbabasa sa unang verse at sa pangalawang verse po ay kayo naman po at sa pangatlong verse po ay ako po ulit at sa huling verse po ay kayo naman po. Kaya ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya na nararapat sa mga tinatawag ng Diyos. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Purihin po ang pagbabasa ng buhay at banal na salita ng Diyos. Ngayon po, ang ating guest speaker natin ngayon ay walang iba na manggagaling sa Kapihan San Rafael, Bulacan. Walang iba si Sister Nilda Hernandez. Palakpakan nga po natin ang ipinadala dito ng ating Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Hello po. Hi. Yan, magandang. Dito po sa kanan, sa kaliwa pala dyan. Kamusta po? Magandang umaga po. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Kami po ako po personally, kami po mag-asawa ay talagang natutuwa dahil nabalik po ulit kami dito sa napakagandang lugar niyo na malamig. Talagang napakaganda ng ambience. At syempre, higit sa lahat, na-miss po namin kayo. Though hindi po namin kayo kakilala lahat, pero kami po ay natutuwa dahil kami po muling naparito po sa lugar niyo. Praise God. So, pumalakpak nga po ang handa na makinig ng buhay na salita po ng ating Panginoon. Sabihin nyo nga sa katabi mo, handa ka na ba? Yan. Sa kaliwa naman, handa ka na ba? Handa na ka ba? Nabaliktad na. Handa ka na ba? Handa ba ka na? Praise the Lord. Napaka-buti po ng ating Diyos. Amen. Walang hindi magsasabi ng Diyos po natin na hindi mabuti. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Sige po, ngayon pong umaga, ay ito po yung gusto ko pong nais na ibahagi o kahit po si Pablo, ito po ay kanyang ibinahagi po sa lugar po ng mga taga-Efeso. So, binasa po natin kanina yung ating pong text o yung ating pong scripture na matatagpuan po natin sa aklat po ng Efeso, Kabanata 4, mula talatang 1 hanggang talatang 3. So, ang title po natin ngayon ay pinagmagatang po pong Live a Life Worthy of Their Calling. Yan. Live a life worthy of their calling. So, diyan pa lang po sa title o sa pamagat po natin,
maiisip na po natin, paano nga ba tayo mamumuhay ng karapat-dapat ayon sa pagkakatawag po sa atin. Dito po sa mundong ito, finding worth in a world that defines it differently. Sabi nga, sa paghanap ng halaga sa mundong iba ang batayan. Yan. Dito po sa mundo po natin, iba ang ibig sabihin ng karapat-dapat na pamumuhay. Na iisip niyo po ba yan? Sa mundo po, kapag ka po inisip natin, ano ba ang karapat-dapat na bilang buhay ng isang tao? Kailangan ba ang buhay po ng isang tao ay kailangan po ay buo ang pamilya? Totoo po. Amen. Sa mundo po, pwede ang maging batayan. Ano ba ang dapat maging karapat-dapat na buhay? Yung merong sasakyan, magarang sasakyan, magandang bahay, may mga tapos na anak, engineer, doktor. Totoo. Di ba sa mundo yan lang pwedeng maging batayan? Di ba? Yung successful ka bilang isang tao, which is totoo yun at wala pong masama. Iyan ang batayan ng mundo. Minsan iyan po yung hinahanap natin o yung paghahanap ng isang tao na kailangan sa mundong ito pwedeng maging batayan ng pamumuhay yung mga ganun binanggit po natin. Paano po kaya yung ang pamilya ay hindi buo? Hindi na kaya karapat-dapat yun? Paano kung tayo walang sasakyan? Ang meron lang tayo, bisikleta, tricycle. Worth pa ba yung ganyang pamumuhay? Paano kung tayo po ay walang bahay? Yan ba yung batayan na sinasabi ni Pablo na karapat-dapat na buhay? Minsan yung ginagawa nating batayan sa buhay, di ba? Parang minsan malungkot ang isang tao o pagpalagay na natin ang isang mananampalataya, malungkot pag walang pera. Tingnan mo yung katabi mo. Parang hindi naman. Mukhang maraming pera. Malakas tumawi. No. Hindi nagpapahalata. Iyan ang kagandahan. Iyan ang kaibahan natin sa hindi mananampalataya. No, hindi nahahalata na walang pera. Pero sabi nga, huwag natin sasabihin walang pera. Ang Diyos natin ay mayaman. Amen? Kaya nga minsan paano tayo makakapagbahagi ng salita ng Diyos pag sinabi mo wala kang pera? Di ba sinasabi ng pastor nyo, sinasabi ng mga kapatiran nyo, na kapag ang Diyos nyo ay mayaman. Alam niyo po doon sa kapihan, meron po kami minsan narinig. Alam niyo, kayo naman yung samahan niyo naman yung relihiyon niyo, pera-pera lang. So sumagot po yung iba po naming kapatiran doon, o isa po sa amin sa mga kongregasyon, sabi, kung pera-pera yan, sabi, wala akong pera hanggang ngayon. At ano ang maibibigay ko dyan sa church na yan? Wala akong pera. Kung pera-pera lang. Amen? Kung pera-pera talaga, baka hindi tayo pumunta sa sambahan na yun o sa sambahan na to. Kung pera-pera, kasi unang-una wala tayong bibigay. Kasi kulang pa. Kulang pa sa pagpapaaral ng anak ko. Ano yung bibigay kong pera dyan? Tama ba? Tama. So, minsan yan po kasi yung tingin na, batayan po sa mundo. Kaya isa sabihin natin, finding worth in a world that defines it's differently. Yan po kasi talaga, yan ang basihan ng mga hindi mananampalataya. Minsan, isipin po natin, pero ang Biblia, it tells different story. Our word doesn't come from the word or from what we do or from what we have. Si Pablo, napakaganda po ng pagkakapaliwanag niya. So kung ano ang ibig sabihin na kailangan maging karapat-dapat tayo sa pagkakatawag sa atin.
So, papasok din po sa isip po natin, ano ba yung Sister Nilda yung pagkakatawag? Mga pastor lang yan. Sila sister, ano lang yan, yung mga nagpapakanta, yung mga tumutugtog lang. Yan lang yung may mga pagkatawag. Kami, wala. Tinawag lang kami para maupo. Ay. Ito lang yung pagkakatawag sa amin, hindi masyadong okay lang. Hindi kami masyadong mabigat, hindi masyadong malinaw, hindi masyadong okay lang naman. Pupunta lang kami, sasamba. Ganun lang po ba, Sister Minda, ibig sabihin na sinasabi ni Pablo? Sige po, para po maunawaan natin, what does it mean to live a worldly life? Ano nga ba ibig sabihin ng nararapat na pamumuhay? Si Pablo po, inumpisahan niya sa Efeso 4, na merong with a powerful challenge. Live! Sa umpisa pa lang, sabi niya talaga agad yan eh. Di ba, pag binasa po natin yan sa English, kahit sa Tagalog man eh, ang sabi niya, sinimulan kaagad niyan. Sabi niya, live a life worthy of their calling, of your calling. So, ibig sabihin, kahit ano pa, yung kalalagayan po natin, kung ikaw ay tinawag bilang isang pastor, tagapagsalita, mang-aawit, tagapagtugtog, tagabigay, tagakaloob, tagakamay, tagaayos ng upuan, lahat. Kung ano yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon, ano ang ibig sabihin ni Pablo? Mamuhay ka ng karapat-dapat. Ano ibig sabihin pa nun? Palawakin pa natin. Gawin mo kung ano yung pagkakatawag sa iyo. Because that is our responsibility. Amen? O, pag mas palawakin pa natin, kung ikaw bilang isang ina, mananampalataya ka na, bilang magulang, gawin mo ng nararapat bilang isang magulang, bilang isang ina, bilang isang ama, doon sa mga anak. Ganun din sa mga anak. Kung ikaw ay anak, gawin mo ang pagiging isang anak. Amen ba? Nakukuha na po ba natin yung ibig sabihin ni Pablo? So dito po meron pong 3, hindi po tayo lalayo sa ating pong binasa. Diyan ko lang din po lahat pinagkukuha. Sabi po doon, number 1, living a life worthy of their calling means, o yung pamumuhay ng isang buhay na karapat-dapat sa kanilang tungkulin. Number 1, worthiness is not about earning God's favor, but responding to His grace. Sabi diyan, yung worthiness is not about earning God's. Sabi diyan, yung God's favor, yan ba kailangan po ba natin hingin? Sabi yung God's favor, kailangan ba hingin ba natin yan? Hingin ba natin yan o kailangan ba natin yan makamit magmula sa Panginoon? Amen. Pero ang sabi po doon, ang mas gusto o gustong i-klaro ni Pablo o ipinahatid ng ating Panginoong Jesus kay Pablo, hindi lang, it's not about earning God's favor. Kung tutuusin nga po, hindi na nga natin kailangan, hindi na nga natin hinihingi pa eh. Binibigay na ng Panginoon yung favor. Amen? Kaya minsan sabihin mo, oh, that is God's favor, hindi mo hiningi. Yung God's favor, which is blessings, na kahit hindi mo naman hinihingi, kahit hindi mo pa pinagpe-pray yung pag-o, binibigay na sa iyo ng Panginoon. Amen? Kaya na sinasabi ni Pablo, worthiness is not about God o earning God's favor. Ang gusto lang niya, ano sabi ni Solo? But, ano sabi? But, responding to His grace. Ang gusto niya, yung God's favor, yung binigay na sa yung talento, pabor yan ng Panginoon. Yung karunungan, yung lakas, na meron po tayo, pabor yan. Ano lang ang gusto ng Panginoon? Mag-respond daw sa kanyang grasya. Kaya nga, si Pablo ang gusto niya lagi sinasabi sa atin, wala tayong mapagmamalaki eh. Grasya po lahat yan ng Panginoon. Hindi dahil ikaw ay malakas,
Hindi dahil ikaw ay magaling, dahil ikaw ay malakas, dahil ikaw ay nagkaroon ka ng malaking bahay, may sasakyan ka, naging maganda ang naging resulta ng mga anak mo sa pag-aaral. Hindi yan dahilan sa pabor ng Panginoon, dahil po yan sa biyaya ng ating Diyos. Kaya wala tayong ipagmamalaki. Amen po. Wala talaga po tayong pagmamalaki. Ang gusto ng Panginoon? Ang gusto niya, makita niya yung grasya niya. Mag-respond tayo. Ano yun? With gratitude. Pasasalamat. Minsan yun ang kulang sa mananampalataya. Ano ang mas marami sa tao o sa mananampalataya? Sa halip na mas maraming pasasalamat, Lord, salamat kasi buhay pa ako. Lord, salamat kasi dinala mo ko sa lugar na ito. Anong mas marami? Reklamo. Totoo. Yun yung sinasabi na mag-respond tayo sa biyaya niya. Sa halip na nagre-reklamo ka, biroy mo, Lord, yung kapitbahay ko may LED, kami wala. O kaya, yung ibang church may aircon, kami wala pa, Lord. Diba? Mas maraming nagre-reklamo kaysa magpasalamat. Yan yung sinasabi, but responding to His grace. Dapat pasalamat tayo kasi na, pribilehiyo na makasamba tayo sa Panginoon. Amen. Ang araw ng linggo, ano po, kung natatandaan nyo, maraming naririnig po natin sa mga pastor, sa mga kapatiran po natin, napakalaking pribilehiyo na tayo po ay nakasasamba tuwing araw ng linggo. Yes. Sabi mo nga sa katabi mo, it's a privilege. Pribilehiyo po, kapatid, ang pagparito po natin dito na makasamba po tayo sa Panginoon. Sa ibang lugar, bawal. Sa ibang lugar, bawal. Totoo po yun. Pero tayo isang malaking pribilehiyo na tayo din nakakasamba. Kaya nga po minsan sabihin natin sa mga kapatid natin, o kaya minsan sabihin pa, no, buti nga nakasamba ako eh. Utang na loob. Utang na loob ni Lord. Parang utang na loob pa ng ating Diyos. Sasabihin mo, Lord, buti na lang po, Lord. Kaya minsan wag po natin gagawin pong ganun. Yung napakarami natin ginagawang passes o dahilan. Buti nga sister eh. Buti nga ate. Nakaligtas ako dun sa no? Parang ganun. But responding to His grace. Alam niyo nga po, alam ko, araw-araw po tayo pinagpapasalamat sa Panginoon. Pero alam niyo po, yung araw ng linggo, ito po kasi talaga yung araw na ginawa ng Diyos. Sabi nga, na mahinga ang ating Diyos, hindi na mahinga para magpahinga. Ito yung araw na pahinga na kung saan ito yung araw na sasambahin po natin ng Panginoon. Ibabalik natin yung lahat ng ginawa niya. Kaya nga sabi ng Panginoon, sige, anak, sa'yo na mula Lunes hanggang Sabado. Sige, kung gusto mo, magtrabaho ka 24 hours. Pahinga. Okay, huwag ka magpahinga. Sige, mula Lunes hanggang Sabado, araw-araw maglaba ka. Grabe yun Sige anak, mula Lunes hanggang Sabado, sa'yo na yan. Meron kang 24 hours a day. Sa'yo na yan, anak. Pero pag hilingin ko yung linggo. Yung linggo, anak. Pwede ba? Yung 2 hours, 8, 9, 10, ano? Pwede ba yung 2 hours, bigyan mo sa akin ng buong-buo? Mahirap, 2 oras ka lang na nandito, titiga ng tagal. Tagal na. Number 1 pa lang si Sister Nilda, nagseselan pa. Yung isip natin, 2 oras na lang binibigay natin, di ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Hindi makatingin na. Kami, alas 12 pa kami. Napakasarap po na yung
lakas, isip, no, binibigay natin sa Panginoon. Sa 2 hours lang. Kung tutusin po sa Biblia, 1 day. 1 day po. Okay ba yun, mga kabataan? Ang dami ng kabataan dito nakakatuwa. Hindi na sila yung dating kabataan na nakita namin. Sila pa rin. Sila pa rin ba? Sorry po. Lumaki lang. Lumaki lang. Ako kasi hindi malaki. Na-fix na ako sa ganaling height. Okay, number 2 po. Diyan pa rin po tayo sa verse. Hindi po tayo aalis dyan, mga kapatid. Diyan ko lang po lahat pinagkukuha po yan. Ang sabi po doon is striving to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Sabi po dyan is striving. Ano po sa Tagalog yan? Pagsumikapan. Pagsumikapan na mapanatili po natin ang pagkakaisa. Ano po sinasabi, tinutukoy po ni Pablo po dito, na itinuturo po ng banal na Espiritu kay Pablo. How to walk in unity. Papaano ba tayo na mapapanatili po natin para magkaroon ng kapayapaan? Actually, tinutukoy po dito ni Pablo ay sa loob ng iglesia. Sa loob po ng iglesia. Napakahirap po kasi na tayo po sa loob. Sabi nga, nagsisimula yan sa loob ng pamilya. Amen. Kung sa loob ng pamilya wala po tayong pagkakaisa, paano tayo dito sa loob ng iglesia? Kung dito po tayo sa loob ng iglesia, walang pagkakaisa, walang pagbibigayan, walang mangyayaring kapayapaan. How to walk in unity with other Christians? The way we walk is seen in how we treat others. Amen? Yan talaga makikita yan kung paano mo tinatrato, kinakausap, pinapakasamahan yung kapwa po natin. Tingnan niyo nga po rin yung katabi niyo. Wala na tayo na talaga magpapakasamahan. Tayo talaga, wala tayong gagawa. Yan po, tanggapin natin, bukod po sa unang pamilya po natin, ito, sila na po, tayo na po magkakapamilya. Dapat ituturing na po natin silang pamilya, walang iba. Amen? Kung nagmamalasakitan po tayo sa loob ng pamilya po natin, magmalasakitan po tayo dito sa loob ng pamilya para po makamit po natin yung kapayapaan. At saka yung smooth, no? Ang ganda ng flow, ang ganda ng relasyon. Masaya. Di ba ganyan naman yan? Masaya. Pag nakita mo si sister, si brother, yun naman, si sister. Diyos ko si kuya naman. Hindi ko malaman. Pag nakikita ko talaga si kuya, hindi ko alam ba't kumukulo ang dugo ko. Ay? Meron bang ganun pa dito? Wala. Nasa kapihan nyo. Joke lang po. No? Pag nakikita, mas maganda po kasi malayo pa lang, yung katulad kami na nakakatuwa yun, doon pa lang sa baba, sila nanay, talagang pagbaba pa lang namin, yung mga ngiti nila. Yan. Yung ating mga worship leader dito, talagang nakakatuwa, pagdating pa lang, ngiti na agad sila. Alam niyo po ba, ang sikreto daw po ng isang church, hindi lang bukod sa panalangin, nasa Asheret. Huwag kayong maglalagay ng asher sa baba ng simango. No? Baka, gusto ba tayo so papasok mo tamo naman parang pinagbagsakan ng langit at lupa yung kala ko ba yung Diyos nila nagbibigay ng kagalakan, kapayapaan. O parang puno-puno ng problema yung kumakamay doon. No? Napakaganda po. Nandiyan pa lang sa baba. Talagang kahit minsan ganyan tayo mga Kristiyano, minsan para tayong performer. No? Tayo po, pare-parehas po tayo may pinagdadaanan. Amen. Lahat po tayo may problema. Walang may problema dito. Wala po, di po ba? Lahat po tayo may problema, pero paano po tayong performer? Pagdating sa Panginoon, pag nandito tayo, iwanan natin lahat yan. No? Isang tabi po muna natin. Huwag natin idamay yung mga kapatid natin. Kung may problema ka, huwag mong idamay yung kapatid natin. Intindihin mo ako, sis, may pinagdadaanan ako.
Huwag ngayon. May mga ganun pa tayo eh, no? Huwag ngayon, kuya. Ay. No. Kailangan po kahit may pinagdadaanan po tayo, hindi naman po kaplastikan po yun. Tayo po ay alagad o disipulo po o followers of Jesus Christ. Kailangan po, tayo po'y nakaka-influence, nakangiti po tayo para po sa mga kapatiran po natin. Para makita mismo sa atin yung peace, yung unity. Ayos na ika dito sa church na ito. Samantalang nakita ko yung isang araw, grabe yung problema nun. Nakita ko mahagulgul yun, pero nakita ko nung nasa church, parang wala lang. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Ay, parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Praise God. So yan po yun. How you walk in unity. The way we walk is seen in how we treat others. Napaka-importante po. Isang tape, isang akbay, isang yakap, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Alam niyo po bang napakalakas makagaan yun? Kapag kain, tinapit mo, niyakap mo, ngilit-ngilit panuhan yan. Hindi mo alam may pinagdaanan. Tapos nawala. Di po ba? Hindi na po natin kailangang imarites. O bakit umiiyak ang nangyari sa'yo? Pag-pray natin. Di ba? Hindi na po natin kailangan tanungin yung mga kapatid po natin. Isang tapit, isang akbay, isang yakap. Okay na po yun. Amen? Tapikin mo yung katabi mo. Tapikin mo. Baka tutulog. Pag tulog, hampasin nyo. Praise God. Number 3 po. Last na po tayo. Yan, mabilis po. Mabilis po tayo kasi inoorasan tayo sa giginto. Yan. Number 3 po is reflecting the character of Christ in all aspects of life. Ito na po yun. Ito yung calling. Ito na po yung sinasabi ni Pablo. No, live a life worthy of their calling. Dito po makikita, magre-reflect talaga sa buhay po natin yung pagkakatawag po sa atin ng Diyos. Unang-una sa karakter. Amen? Sa karakter. Sa attitude ng isang tao. Yun po, yung kanina sinabi ko na una po dyan, yung kahit may problema po tayo, pag tayo sumamba, bigay todo, taas kamay. No? Pag sinabi ng kahit nga po hindi nasabihin ng mga worship leader na tayo sumayaw, ikaw na po sa mismo, sumasayaw ka na. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Kaya nga may kantang kahit ikaw sabihan kang baliw sa Panginoon, okay na. Napakasarap. Kasi tandaan po natin, yun naman talaga magiging buhay natin pagdating sa langit. Doon, hindi pwede yung ang palakpak mo hindi marinig. Doon, hindi pwede na kumakanta ka na para ka lang nagli-lip-sync. Sa langit, doon, pag nagpuri tayo sa Panginoon, bigay todo. Amen? Amen. Ito po ay training ground lang. Training ground lang po natin to. Ito na po yung chance. Chance na po natin to mga kapatid. Ibigay na po natin para sa Panginoon. Libre lang yung training. Amen. So, ito po reflecting God's character, yung glory. Makita po sa ating pangalawa, yung transformed life. Tayo po ba, kung ilang taon na po tayong mananampalataya, kung ilang taon na po tayo, wala na tayo pinakakilala, nakapakinig ng salita ng Diyos, ngayon nababago na po ba talaga sa buhay po natin? O kung tayo po ba hanggang ngayon ay sensitive? O more sensitive? O sister, nagbago. Mas lalo ako naging sensitive. Hindi, nabago nga. Oo, lumala. Praise the Lord. Dapat po yung pagbabago, pataas. Sabi ko, lagi po namin sinasabi sa kapnihan, tayo po, 5 years na po kami. Dapat po yung 5 years, yung pa 6 years na palakad po namin, pataas ng pataas yung pananampalataya po natin. Dapat naman po talaga ganun, hindi pababa ng pababa. Do alam po natin, alam niyo po sa pagiging isang Kristiyano, hindi naman po talaga smooth ang buhay.
Sister Nilda, talagang hindi mo yan smooth. Totoo po yun. Kaya nga po ito yung sinasabi, lagi po natin tatandaan yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Tandaan po natin, matagal na po yung bayad, matagal na po tinapos ng Panginoon yan sa krus ng Kalbaryo. Kumbaga, pagpa po tayo nakakaranas ng problema, nakakaranas tayo ng mga pagsubok, pagkakamali, failures, o kung anumang lahat, dapat sasabihin na lang natin, alalahanin mo yung krus. Sasabihin na lang natin, ay, napagtagumpay na ito ng ating Panginoon sa Kristo. Diba? Nangyari na ito sa akin. Parang nanghihina ako, paalala mo, tinawag ka ng Panginoon. Dapat gawin ko yung karapat-dapat sa pagkakatawag sa akin. Amen? Tandaan po natin ang buhay, hindi lamang po yan patungkol lang sa pagiging successful sa labas. Alam niyo po ba yung pong sa Mateo 16:26, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Anong sabi? Makamtan man ng lahat ng bagay o ng isang tao, lahat ng bagay dito sa mundo. Palagi na lahat yung binanggit po natin mula sa simula, lahat makamtan mo man. Pero kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak, baliwala po yan. Pagdating po natin sa langit, sabi nga natin, narinig natin lagi yan, nasa end days po na tayo, lahat po tayo magsusulit sa harapan ng Panginoon. Lahat ng ginawa po natin dito sa lupa, ipagsusulit po natin yan sa Panginoon. Pagharap mo sa ating Panginoon, sasabihin niya, anak, anong ginawa mo sa akin? Lord, tingnan mo naman, naging CPA ako. Alam niyo, walang masama doon. Hindi ka na nga tatanungin ni Lord kung CPA ka, pero nakita ng Panginoon, naglilingkod ka sa Diyos. Sa Kanya, sa ubasan, ginugol mo rin. Kung paano mo ginugol yung oras mo, parang ikaw ay maging isang accountant, ganun ka rin nag-google sa gawain ng Panginoon. Hindi ka tatanungin ni Lord. Pass ka na. Kasabihin na yan. Katulad ng ginawa kay Hope. Di ba? Good job, my faithful son. Daan ka na. Di ba napakasarap ng ganun? Ngayon, kabahan po tayo pag tinanong ka ng Panginoon, ay, meron akong hindi nagawa pa sa Panginoon. Napakarami pong bagay na pagkakatawag po sa atin na pwede po natin pagyamanin yung pagkakatawag po sa atin. Hindi kailangan. Kasi Sister Nilda, wala akong talent sa pagkanta, sa pagsayaw, sa pagsasalita. Napakarami pong pwedeng ibigay sa atin. Katulad nga po na sabi ko kanina, yung pagtapik, yung pagbati ng napakagandang ngiti. Sister Nilda, wala akong ngipin. Ay. Siguro wala naman nun. Diba? Napakarami pong bagay na pagkakatawag po sa atin ng Panginoon na pwede po natin ibigay at ihandog sa ating pong Panginoon. Yung transformed life na sinasabi po dito at yung reflecting God's character, dapat hanggang sa ngayon nakikita po sa atin. Yun po ay pagtibayin po natin bilang mananampalataya. Yan po pagkakatawag din po sa atin yan. Kumilos po tayo ng tama, alam po natin na hindi po yan tayo perfect, no? Yan po yung huli ko, sabi po dyan ay yung worthiness at saka po yung versus perfection. Ayan. Yung worthiness, iyan po yung pagkakatawag sa atin na kahit po tayo may pagkakamali, kahit po tayo may mga failures, pinapaging dapat po tayo ng Panginoon. Amen? Dapat lang po, pag tayo po'y nagkakamali, nadadapa, tumatayo po tayo, kaya po tayong paging dapatin ng ating Panginoon. Pero yung perfectionist o yung perfection, ano yan afraid of mistakes, afraid of failures. Yan yung perfection. Kasi wala naman po talagang perfect.
Nakita niyo ba yung kaibahan? Ang gusyapos ang ginamit dito, hindi sinabi ni Pablo na tinawag tayo para maging perfect. Tinawag tayo para maging karapat-dapat sa ating Panginoon. Kaya tayo, kahit tayo makasalanan, kahit tayo po ay mahina, kahit po tayo ay hindi ganoon ka-perpekto, gagawin po tayong karapat-dapat ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? Amen? Yun po yung pagkakatawag. Word, hindi po perfect because nobody is perfect. Amen? So living a worthy life is about reflecting the image of Jesus, not about being flawless. We are called to be holy. Dahil ang Diyos po natin ay banal. But that doesn't mean we'll never mess up. When we strive, pag pinagsumikapan po natin ang pagiging perfecto, hindi po tayo magtatagumpay. Lagi po kasi tayong may pagkakamali, bumabagsak, and normal po yun. Ang gusto ng Panginoon, kahit tayo nagkakamali, tumatayo tayo, lumalaban tayo. Amen? Para doon sa karapat-dapat na pagkakatawag po sa atin. So God's love for us doesn't depend on our ability to be perfect. He knows that we'll fail, and yet He still calls us to be worthy. Amen? Napakasarap. Kaya hindi naman tayo nahanapan ng Panginoon ng perfecto. Ang gusto ng Panginoon, pagiging dapatin, pagiging karapat-dapat po tayo sa kanyang buhay. Tandaan po natin, kung ano po yung puso mo, kung ano yung isip mo, yun yung gusto mo. Pero kung ang puso mo, kung ang isip mo, ang gusto ay ang kalooban, masunod ang kalooban ng Panginoon, iyon yung magiging karapat-dapat. Pagiging dapatin ka ng ating Panginoon. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, tumayo po tayo sa pagbibigay. Kung meron po kayong Bible or Bible app, makibukas po kayo sa akin sa Aklat ng Lucas, chapter 6, verse 38. Nasabi po dito ay, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at makakakuha ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganoon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, pinupuri at pinasasalang natin po namin sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga tao na bigay ng kanilang mga ito. Panginoon, dalangin ko po na ang mga taong nagbigay ay pagpalain niyo po sila at ibalik niyo po sa kanila na siksik, diglig at ang mga ko. At sa mga hindi naman po nakapagbigay ay dalangin po namin na sila po ay inyo din pong pagpalain sa araw-araw nilang pamumuhay. At sa mga wala naman pong trabaho ay dalangin po namin na sila po ay magkatrabaho upang sa mga susunod ay makapagbigay na din po sila sa inyo. Panginoon, ito lamang po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen.
Yan, blessed morning po